tayo ay may pinagdaraanan. We all have those moments, right? Where we feel stressed, anxious, or a bit down. Pero what happens when those feelings start to take over? Welcome to Potalks, a series of video lessons where we share tales, admirations, learnings, knowledge, and stories that will inspire and empower us to make a positive impact in our school and community. Napanood mo na ba ang ating first episode about sa bullying? Kung oo, ngayon naman ay pag-uusapan natin ng tungkol sa isa sa mga bagay na hindi natin dapat pinababayaan. Ito ay ang ating mental health. According to World Health Organization or WHO, ang mental health ay estado ng kaisipan na isang tao kung saan ginagawa nitong makaya ng mga tao na harapin ang mga problema, ma-realize ang kanilang mga kakayahan, matuto ng maigi at tumulong sa pagunlad ng ating komunidad. Sa madaling salita, ang mental health ay isang mahalagang bahagi ng ating kalusugan. Kapag malakas ang ating mental health, nakakatulong ito upang mas makaya nating gumawa ng ilang mga bagay at maging produktibo. Ayon naman sa datos mula sa Philippine Mental Health Association at World Health Organization, halos 73% ng kabataan mula sa edad na 13 hanggang 26 years old sa Pilipinas ang nakakaranas ng mga mental health challenges at ito ay isang malaking senyales na kailangan nating kumilos. Ang pagtaas ng mga datos na ito ay nagresulta upang tawagin itong silent epidemic. The prevalence of anxiety, depression, and other mental health issues within this age group underscores the critical need for accessible and effective mental health services in educational institutions. Ibig sabihin, ang anxiety, depression, at iba pang mental health challenges ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Dapat natin itong bigyang aksyon at tulungan ng mga taong nakakaranas ng ganitong problema. Lots of students struggle with mental health challenges. Pero ano nga ba ang dapat gawin para makapag-cope mula rito? Actually, maraming mga paraan. Maaring iba-iba, pero ating ibabahagi ang ilan. Una, maglaan ng oras para sa sarili. Gumawa ka ng mga bagay na nakapagpapasaya sa'yo. Tulad na lamang ng pananood, pagbabasa, o di naman kaya ay paglalaro. Dapat ang mga bagay na ito ay nakakapagbigay ng relaxation at kapayapaan para sa atin. Hindi yung nakakadagdag lang lalo. Dagdag pa rito, ang pag-aalaga sa ating pisikal na kalusugan. Dahil kapag healthy ang katawan, magiging healthy rin ang isipan. Ikalawa, huwag matakot humingi ng tulong o di kaya ay gabay mula sa ibang mga tao. Hindi sa lahat ng oras ay kaya nating mag-isa. Kailangan din natin ang ibang mga tao na handang buksan ang puso't isipan para sa atin. Mga taong handang makinig at tulungan ka. At ikatlo, makihalubilo. Okay lang ang hindi maging okay. But, hindi na okay kung naapektuhan nito ang ating pakikisalamuha sa iba. Continue to communicate. Malay mo, in that way, maging maayos ang mental health mo. Hindi pare-pareho ang pinagdaraanan ng bawat tao. Hindi natin dapat ikumpara ang nararamdaman natin sa nararamdaman ng iba. Maaring mukhang pareho, pero hindi sa lahat ng aspeto. Ang mental health ay isa sa mga dapat nating tutukan at alagaan. Hindi madali sa simula, pero dahan-dahan nating makakayanan. At dahil dyan, natapos na ang ating episode 2. Lagi mong tatandaan na mahalaga ka. At ang batang potrero, panalo! See you sa susunod na episode!